Isa na naman magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po, si Architect Ed. Tanong, pwede bang gawing fire resistant ang kahoy? Pwede. At kung paano, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Check this out. Siya na magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Una muna, iset muna natin yung expectations nyo. Pag sinabing fire resistant, hindi ibig sabihin na fireproof. No? Hindi ganon. No? Kapag fireproof, di ba, pag bulletproof, hindi tatamaan ng bala o hindi tatagos yung bala. No? Kasi nga, bulletproof. Sa fire resistance naman, hindi ibig sabihin na hindi na siya masusunog. No? Ang ibig sabihin ng fire resistant, technically, no? Sa ating batas kasi, no? Sa National Building Code of the Philippines at saka sa Fire Code, National Fire Code of the Philippines, merong dapat na maabot na fire rating, no? Ang mga materyales. No? Ibig sabihin, hindi kaagad siya masusunog sa loob ng mga 4 na oras, 3 oras, 2 oras, at 1 oras. No? Yan yung mga classifications. No? Kapag firewall ang part ng bahay mo, dapat tatagal yan ng mga 4 hours. Yan yung tinatawag na fire rating. No? So, fire resistance sa ating batas, hindi ibig sabihin hindi siya masusunog. Ang ibig sabihin nun, matagal na matagal siya bago masunog. So, yun yung gusto nating pag-usapan. Ang kahoy ba pwedeng maging ganon? Magiging matagal bago siya masunog? Gaya nung nasabi ko kanina, oo. No? Ito yung mga paraan. Yung una, ginagamitan ng fire retardant chemical. Yung fire retardant chemical, ina-apply sa kahoy. No? Pwedeng ibababad yung kahoy doon sa chemical na yon or coating. No? Pwedeng gawin yan sa site, pwedeng sa factory. No? Na yung kahoy na bibilhin mo ay mayroon ng fire retardant chemicals applied on it. No? So, expect mo na mas mahal ang kahoy na mabibili mo na mayroon ng ganitong klase ng chemical. No? So, kapag ka naging fire retardant na siya or naging fire resistant, no? Ibig sabihin, kung dati masusunog siya ng 30 minutes lang, ngayon hindi na. Magiging 1 oras, 2 oras, 3 oras, o higit pa. No? So, kapag ka mayroong fire retardant chemical ang isang kahoy, no? Hindi siya kakainin kaagad ng apoy. Ang mangyayari sa kanya, magiging uling yung surface, yung balat. Pero hindi yung pinakaloob ng kahoy. Kung mangyayari man yun, kailangan na sobrang lakas ng apoy at sobrang tagal na inaapoyan siya. Ang sumunod naman ay sa pamagitan ng intumescent coating o fire retardant paint. So, yung intumescent coating, ang ginagawa nito, pinapahid siya para siyang pintura. Ito ay ginagamit sa bakal, sa kahoy, at sa iba pang surface na gusto mong gawing fire retardant o mas mataas yung fire rating niya. So, ang nangyayari dito sa intumescent coating kapag ka nandoon na siya sa kahoy, kapag ka na-expose siya sa apoy, no, ang mangyayari, mamamaga yung coating na yun. Magkakaroon siya na parang foam. No? So, ibig sabihin, habang umiinit yung surface, lalong nagkakaroon siya ng protection, no? Kasi hindi kagad papasok sa loob yung apoy. No? So, yan ay kayang tumagal ng kahoy ng mga 1 oras o higit pa. No? Depende sa brand at depende dun sa application ng intumescent coating na yan. At ang pinaka-basic ay yung encasing. No? Pag sinabing encasing, hindi mo ilalagay yung kahoy sa isang exposed sa apoy na area. Ibig sabihin, tatakpan mo siya. No? Ang ipantatakip mo sa kahoy ay yung mga mataas yung fire rating na mga materials. Halimbawa, gypsum, fiber cement, o iba pa. No? So, babalutan mo siya. No? Kapag ginawa mo yon, syempre,
Kapag ang apoy ay nanggaling sa labas, sa surface, syempre protected na yung kahoy. No? Kasi ang unang maaapoyan, yung nakatakip sa kanyang material na fire rated o mataas ang fire rating. No? So, yun ang pinaka-common. No? Syempre, kapag structural yung kahoy mo, ibig sabihin kung yung kahoy mo ay yung poste, yung biga, yung mga joist, o yung mga pamakuan ng sahig, no? Syempre, pwede mong balutan yan, no? Pwede mong sapinan. Para pag ang apoy ay nanggaling doon sa labas at bumuga siya doon sa dingding mo o sa ceiling mo o sa poste mo sa labas, ay hindi siya kagad masusunod. Masusunog, I mean. So, yan yung encasing ng kahoy o pagbabalot ng kahoy sa pamagitan ng material na mataas ang fire rating. Ilan lang yan sa mga paraan para ang kahoy ay maging fire resistant. Again, hindi fireproof, kundi fire resistant. Magkaiba yun, no? Gaya ng binanggit natin kanina. Pag sinabing fireproof, hindi nasusunog. So, fire resistant, matagal, no? Bago lumiyab. So, sana natuto kayo at nakapag-share ako ng isang magandang information na pwede nyo mapakinabangan o ng sino man na naiisip nyo magiging interested sa topic na ito. Kung ganoon, meron kayong nalaman na interested sa topic nito, pwede nyo i-share sa iba. Kung hindi ka pa subscribed at hindi ka pa follower dito sa aking YouTube and Facebook, please do so. Ingat po tayong lahat. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, ako po, si Architect Ed. Bye! Isa sa mga problema ng mga painted walls ay yung pabago-bagong panahon. Naka-expose kasi ang pader sa lahat ng elements. Init, lamig, tubig, at UV rays. Kaya later on, kakaroon ng puti-puti o white marks ang walls natin. Pero may magandang product ang Sinclair Paint. Ito yung Armadillo. Ang Armadillo ay isang polyurethane paint, isang napakagandang material na flexible pero tough. Matibay siya pero flexible. At isa pa, meron siyang white water mark resistant na properties. Isa pa, resistant siya sa UV rays, humidity, at moisture. Kaya maiingatan na maganda palagi yung itsura ng pader mo. At isa pa, self-cleaning siya. No? Meron siyang self-cleaning properties. No? Kapag nabasa o naulanan, magiging malinis na uli siya. So, itong Armadillo by Sinclair is available sa lahat ng mga shops ng Sinclair, yung kanilang mga hub sa iba't ibang parts ng Philippines.